Si Ricky ay isang maliit na kaawa-awang bata na nagbabasa tungkol kay Yamato, ang adventurer na nabigong makakuha ng Akashic Records, isang kayamanan na maaaring magbigay ng anumang hiling, dahil hindi niya matalo si Kaiser, ang maalamat na halimaw. Nais ng adventurer na balang araw ang mga batang nangangarap na maging adventurer ay tatapusin ang dragon at matupad ang kanilang hiling. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang maging katulad ni Yamato kapag siya ay tumanda, ngunit ang kanyang ina ay nag-aalala dahil ang pakikipagsapalaran ay mapanganib. Nag-aalala siya na masasaktan lang si Ricky, kaya pinayuhan niya itong ituloy ang ibang career path. Ay nalalayan siya ng kanyang ama at sinabihan si Ricky na huwag nang maniwala sa mga fairy tale. Isang araw ay sinuri si Ricky, at sinabi sa kanya ng appraiser na mayroon siyang likas na kasanayan, kahit na hindi pa nila alam ang partikular na kasanayan. Natuwa si Ricky dahil mayroon siyang likas na kasanayan tulad ni Yamato, na nagpalakas sa kanyang determinasyon na maging mas malakas. Pinayuhan siya ng appraiser na hintayin ang kakayahang magpakita ng natural, dahil hindi ito matay-trigger sa pamamagitan ng pagsasanay. Tumakbo si Ricky sa burol na tinatanaw ang kanyang nayon, nakangiti na abot sa tainga. Natitiyak niyang susuportahan siya ng kanyang mga magulang pagkatapos na maipakita ang kanyang likas na kakayahan, at nasasabik siya na siya ay magiging isang adventurer. Sinuntok niya ang hangin ng Tame Time, nangako na makakamit ang kanyang mga pangarap na maging isang adventurer. Sinabi ni Ricky sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang likas na husay, at araw-araw na pumapasok siya sa paaralan ay palagi nila siyang tinatanong tungkol dito, nagtatanong kung nagpakita na ba ito. Sinabihan sila ni Ricky na maging matyaga, ngunit nagsimula silang mag-alinlangan sa kanya dahil ang kanyang kakayahan ay hindi pa nakikita. Pagkaraan ng isang taon, naisip ni Ricky na ang kanyang likas na kakayahan ay hindi makikita sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, sinubukan niyang ipakita ito ngunit hindi nagtagumpay. Sa paglaki ni Ricky sa isang teenager, inaliw siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi nagpakita ang kanyang kakayahan sa kabila ng pagkakaroon ng marker. Sinubukan nilang hikayatin siyang maging isang adventurer parent dahil may iba pang matagumpay na mayaman na walang kasanayan. Si Ricky ay hindi interesado dahil ang kanyang layunin ay hindi maging isang mayamang adventurer. Pagkaraan ng ilang oras, nakakuha ng trabaho si Ricky bilang isang receptionist sa lokal na guild. Ipinaalam niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang bagong trabaho, at masaya sila na nakahanap siya ng hindi nakakapinsala at matatag na trabaho. Kinuha ni Ricky ang trabahong receptionist, ngunit hindi nasiyahan sa pag-upo sa likod ng isang mesa. Siya ay palaging naiinggit sa mga adventurer na pumapasok araw-araw upang kumpletuhin ang iba't ibang mga pakikipagsapalaran. Sinubukan pa rin ni Ricky ang pagsasanay upang mailabas ang kanyang likas na kasanayan, ngunit ang tanging ginawa niya ay pawisan sa kanyang katawan. Si Ricky ay hindi masaya sa kanyang buhay, ngunit siya ay bumangon sa kama na determinado pa rin. Pagkalipas ng ilang taon, natrabaho si Lina bilang kanyang junior at isa sa kanyang mga kaibigan ay nagpakasal at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ang kanyang mga magulang ay tumanda, na may mga kulay abo na buhok na nagpapakita sa kanilang mga ulo, ngunit si Ricky ay nagpapasalamat na kasama niya sila. Palihim na bumalik si Ricky upang basahin ang Adventures of Yamato, at muling ibalik ang kanyang mga nakaraang pagnanais tungkol sa pagiging isang adventurer. Isang araw sa guild, nahihirapan si Lina sa pakikipagsapalaran ng isang adventurer, kaya pumasok si Ricky para tumulong. Ang adventurer ay nagpasalamat sa kanya ng may paggalang bilang isang matanda na nagpamangha kay Ricky dahil siya ay 30 taong gulang lamang. Humingi ng tawad si Lina sa pagiging pabigat sa kanya, ngunit hinikayat niya itong maglaan ng oras upang maging pamilyar sa mga gawain ng guild. Ipinaalam sa kanya ni Ricky ang posibilidad ng isang bagong pakikipagsapalaran dahil tumaas ang mga nakitang halimaw sa nayon. Inalis sila sa kanilang mga langga. Ipinaalam niya sa kanya na ang quest ay malamang na isang D-rank quest dahil ang mga halimaw na binanggit ay mga mababang antas na halimaw. Nagpasya si Lina na maghanda para sa pakikipagsapalaran ng si Zane, ang adventurer, ay biglang pumasok sa guild. Lumapit siya kay Ricky at ipinakita ang medalya niya, at nagulat si Ricky na na-promote na siya sa B-rank. Masaya si Zane na sa pakikipagsapalaran lamang ang kanyang ikinabubuhay. Nag-aalanga na binati siya ni Ricky. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho, si Ricky ay lasing habang naglalakad sa mga lansangan pauwi. Nadismaya siya sa kanyang sarili dahil, hindi katulad niya, na nakaupo sa isang lugar na ginagawa ang parehong bagay sa nakalipas na 14 na taon, ang kanyang mga kaibigan ay naglalagay sa trabaho at umuunlad sa buhay.
Kahit na hindi nagrereklamo si Ricky tungkol sa kanyang matatag na pang-araw-araw na buhay, alam niya na siya ay magiging isang mataas na ranggo na adventurer kung sinunod niya ang payo ng kanyang kaibigan ilang taon na ang nakakaraan. Natigilan siya sa pag-iisip tungkol doon dahil wala itong kabuluhan, nang bigla niyang narinig ang hiyawan ng mga tao dahil umaatake ang mga halimaw sa lungsod. Nagmadali si Ricky sa eksena, naalala na ang mga pagpapakita ng halimaw ay tumaas ng malaki. Isang higanteng troll ang nagpakita sa sulok na ikinagulat ni Ricky, na hindi inaasahan ang isang mid-level na halimaw dahil mayroon lamang mga ulat ng mababang antas na mga halimaw. Tinawid ng isang babae ang kalsada na may dalang mga groceries na nakakuha ng atensyon ng halimaw, at nagsimulang lumapit sa kanya ang orc. Tumalon si Ricky upang protektahan siya mula sa orc, ngunit sinabi niya sa kanya na tumalikod. Tinapos niya ang orc sa isang kisap mata. Sinamahan ni Riza si Ricky habang naglalakad pa uwi, at pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nagpalitan sila ng mga pangalan, at tinanong siya ni Ricky para sa kanyang ranggo, sa pag-aakalang siya ay isang B or isang A-rank na adventurer. Sinabi sa kanya ni Riza na siya ay isang S-rank na bayani, na labis na ikinagulat niya na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Naalala ni Ricky na ang HU ay direktang namamahala sa lahat ng S-rank adventurers dahil sila ang pinaka-the best. Ginamit ni Ricky ang pagkakataong iyon para sabihin kay Riza ang pangarap niyang maging adventurer, at talunin ang maalamat na Kaiser. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang likas na kakayahan ay hindi pa nakikita, at humingi ng payo sa kanyang desisyon na maging isang adventurer sa ganoong edad. Napansin ni Riza kung gaano siya katapang na subukang pumasok upang iligtas siya, at pinuri niya ito dahil ito ay isang mahalagang katangian ng isang adventurer. Gayunpaman, sinabi ni Riza sa kanya na ang kanyang reserbang mana ay masyadong mababa at hindi na niya ito maaaring mapadami pa. Pinayuhan niya itong talikuran ang kanyang pangarap dahil walang paraan na magiging adventurer siya sa ganoong edad. Kahit nasaktan si Ricky sa kanyang payo, ipinakita niya ang isang masayang mukha at sinubukan itong tanggapin. Pinasalamatan niya ito sa pagbibigay sa kanya ng reality check at pagpapalaya sa kanya mula sa pasanin ng kanyang mga pangarap na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Humingi siya ng paumanhin sa pananakit ng damdamin nito, ngunit sinabi sa kanya ni Ricky na kukunin niya ang kanilang pagpupulong bilang kabayaran. Nagbiro ito sa kanya na niyaya siyang lumabas, ngunit sa kanyang pagtataka, tinanggap ito ni Riza, pumayag na makipagkita sa kanya sa susunod na araw. Kinabukasan, si Ricky ay punong-puno ng kasiyahan habang inaasahan niyang makipagkita kay Riza. Napansin ni Lina na nasa mabuting kalooban siya, nang hikayatin niya itong ibigay ang kanyang makakaya sa kanyang tungkulin. Pumasok si Zane sa guild para sa kanyang unang B-rank quest, ngunit sa kanyang sorpresa, inihanda na ito ni Ricky para sa kanya. Nagulat din si Zane na sobrang saya ni Ricky. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho, masayang naglalakad si Ricky sa meeting point, umaasang magde-date sila ni Riza kung magiging maayos ang lahat. Biglang nagpanik ang mga tao dahil may nagpakita na mga halimaw, na dumurog sa diwa ni Ricky, na nagtaka kung bakit laban sa kanya ang tadhana. Tumakbo si Ricky sa pinangyarihan ng hitsura ng halimaw. Biglang huminto si Riza at napaluhod dahil na-overwhelmed siya ng magic energy ng isang dragon. Si Ricky ay sumugod sa kanyang tabi upang tulungan siyang makatayo, at sinamantala ng isang halimaw ang pagkakataong ito para umatake, ngunit si Zane ang dumating upang iligtas sila. Tinukso niya si Ricky dahil sa pagpili ng ganoong lugar para sa isang date kung saan ito ay dinudumog ng mga halimaw. Sinuportahan siya ng iba pang mga adventurer na bumuo ng emergency party kasama si Zane, at pinayuhan niya si Ricky na umatras sa ligtas na lugar kasama si Riza. Pinagsama-sama ng mga miyembro ng emergency party ang kanilang mga kakayahan upang pabagsakin ang higit pang mga halimaw. Naiinggit si Ricky sa hitsura nila habang nakikipaglaban, at naiinis sa sarili sa pagsuko sa kanyang mga pangarap. Sinabi sa kanya ni Riza na hindi sila ligtas, ngunit tiniyak ni Ricky na nasa mabuting kamay sila dahil paprotektahan sila ni Zane mula sa mga halimaw. Sinabi sa kanya ni Riza na hindi sila sapat na makapangyarihan upang ibagsak ang isang dragon na nasa malapit. Ipinaalam niya sa kanya ang kanyang tremata condition, na naging dahilan upang mawala ang kanyang magic control sa tuwing nakaramdam siya ng dragon magic. Si Ricky ay nag-aalinlangan dahil ang isang dragon ay hindi kailanman nagpakita sa lungsod bago, ngunit siya ay biglang naniwala ng isang malaking anino ang bomb alert sa kanya.
Nagulat ang lahat nang makita ang isang dragon na papalapit sa isang bayan ng tao, at nalaman ni Ricky na ang dragon ang dahilan ng pagtaas ng mga pagpapakita ng halimaw dahil sinusubukan nilang takasan ito. Lumapag ang dragon sa gitna nila, at habang nagsimulang umatras si Zane, inaalala ang panuntunan ng guild tungkol sa pagharap sa isang dragon, nawala ang lakas ng loob ng isa pang adventurer at inatake ang dragon. Napaluhod sila ng dragon, na nagpakawalan ng dagandong dahil sa inis nito. Sinubukan ng lahat na takasan ang dragon matapos mapagtantong hindi nila ito matatalo, ngunit ang dragon ay naglagay ng isang harang, na nakakulong sa kanila sa loob. Tinangka ni Zane na basagin ang harang, ngunit hindi ito natinag, kaya nagpa siya siyang magdasal. Biglang humarap si Ricky para harapin ang dragon, na ikinagulat ni Zane, na pinayuhan siya na hindi niya ito dahil receptionist lang siya. Sinabi ni Ricky kay Zane na humakbang siya upang harapin ang dragon dahil gusto niyang magwakas bilang isang adventurer. Kahit na alam ni Ricky na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa dragon, hindi niya maiwasang matuwa dahil gusto niyang mamuhay sa dulo bilang isang adventurer. Kumukulo ang kanyang dugo habang inaabot ang isang bato, na buong lakas niyang ibinato sa dragon. Kinuha ni Zane ang inspirasyon mula sa kanya, hinikayat ang iba pang adventurers na umatake para hindi sila madaig ng isang receptionist. Lahat sila ay sumusugod sa dragon ng sama-sama, sinusubukan ang kanilang iba't ibang mga kasanayan at umaasa na matatalo ito. Nagalit ang dragon sa kanilang pag-atake, at napansin nilang gagamit na ito ng fire breath, kaya naglagay si Zane ng bakal na pader, ngunit hindi ito sapat para hadlangan ang pag-atake ng dragon. Nasaktan silang lahat sa pag-atake ng dragon, at iniisip nila kung doon na ba matatapos ang kanilang huling hininga. Nawalan ng motibasyon si Zane, habang si Ryza ay nadismaya na hindi niya kayang labanan ang dragon. Biglang bumangon si Ricky at lumapit sa dragon, umaasang matutupad ang kanyang pangarap. Inapakan siya ng dragon na parang insekto, ngunit bigla niyang nakuha ang kanyang likas na kasanayan at madaling nakalabas sa ilalim ng dragon. Nagulat ang lahat sa biglaang paglipat niya ng kapangyarihan na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napakaraming mahika ang nag-uumapo mula kay Ricky na kitang-kita, na ikinagulat ni Ryza. Kinilala ni Ricky ang kapangyarihan bilang kanyang likas na kasanayan, at nagtaka kung bakit ito tumagal ng napakatagal bago ito na isa-aktibo. Nagpa siya si Ricky na gamitin ang dragon bilang isang dummy sa pagsasanay para sa kanyang bagong nakuha na kasanayan. Nagpaputok ng apoy ang dragon gamit ang advanced na dragon breath nito kay Ricky, ngunit hindi ito naapektuhan ni Ricky. Inilabas ni Ricky ang kanyang nagising na brute valor skill na nagpabagsak sa dragon at sa hadlang nito na ikinagulat ng lahat. Nasiyahan si Ricky sa kanyang pagganap laban sa dragon, ngunit biglang bumagsak sa pagod. Maya-maya ay nagising siya na masakit ang buong katawan. Pinayuhan siya ni Ryza na huwag na munang gumalaw para hindi na ma-strain pa ang kanyang katawan. Ipinaalam niya sa kanya na ang bawat magic circuit sa kanyang katawan ay nawasak. Sinabi rin ito sa kanya na isang linggo na siyang natutulog, at nagtaka si Ricky kung bakit ito naghintay sa kanya ng napakatagal. Sinabi ni Ryza sa kanya na naghihintay siyang imbitahan siya sa kanyang party na tinatawag na Orem Fist dahil pareho sila ng layunin na pabagsakin si Kaiser Legend. Nagulat si Ricky nang malaman na ang maalamat na halimaw ay higit pa sa isang kwentong fairy tale. Sigurado si Ryza na lalakas si Ricky kung magsasanay siya sa kanila, dahil sa sobrang lakas ng loob niyang tinapos ang dragon. Tiniyak niya kay Ricky na maaari pa rin itong maging isang adventurer, na nagpagan ng loob kay Ricky dahil ito ang unang pagkakataon na may nagsabi ng ganoon sa kanya. Napakagaan ng loob niya kaya napaiyak siya dahil hindi siya makapaniwalang may pagkakataon pa siyang maging adventurer, sa kabila ng mahabang paglalakbay. Pagkatapos ay nawala si Ricky sa loob ng 2 taon upang sanayin sa ilalim ng pinakamalakas na pangkat ng mga adventurer, upang matutunan ang lahat ng mga pangunahing kasanayan upang maging isang F-rank adventurer. Si Ricky ay itinapon sa lupa pagkatapos ng isang nakakapagod na sesyon ng pagsasanay. Siya ay pagod na sa tingin niya ay hindi na siya mabubuhay upang makita ang susunod na segundo, ngunit ang kanyang mga masters ay humanga sa kung gaano siya napabuti sa nakalipas na 2 taon. Kumbinsido sila na ang pagsubok sa E-rank ay magiging isang madali lamang, ngunit umaasa silang magpipigil sila upang hindi niya tuluyang sirain ang arena. Ngunit sinabi ni Ricky na ang kanyang lakas ay walang halaga kumpara sa kanila. Sa pagbabalik sa lungsod, pumasok si Ricky sa Adventurers Guild para kumuha ng E-rank promotion test.
Nagpa siya si Ricky na pumunta sa counter, at ipakita ang kanyang guild ID. Ibibigay na sa kanya ng receptionist ang kanyang admission ticket nang makilala niya ito bilang kanyang mentor. Naalala ni Ricky si Lina kahit 2 taon na niya itong hindi nakikita. Nagulat si Ricky na nagtatrabaho na siya ngayon sa Central, ngunit sinabi ni Lina sa kanya na mas nagulat siya nang bigla itong umalis sa guild noong nakaraang 2 taon. Lalo siyang natarante na isa na itong adventurer. Hindi sigurado dito si Ricky dahil alam niyang hindi matalinong magsimula bilang isang adventurer sa edad na 30. Karaniwan silang nagsisimula sa F-rank sa kanilang kabataan, at pagkatapos ay napo-promote sa E-rank pagkalipas ng 2 taon. Nagtataka si Lina kung ano ang ginawa ni Ricky sa nakalipas na 2 taon, at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa bundok na nagsasanay kasama ang ilang senior adventurer. Isang lasing na adventurer ang biglang pumunta sa counter at walang pakundangan na lumapit kay Lina. Sinubukan ni Lina na tanggihan ang kanyang kahilingan dahil nasa loob pa ito ng kanyang oras ng trabaho, ngunit sinubukan ng adventurer na ipilit ang sarili sa kanya. Sinubukan ni Ricky na paatrasan ang adventurer, ngunit nagalit ang adventurer na sinisira ni Ricky ang kanyang hindi umiiral na diskarte. Hinayla siya pabalik ni Ricky at tinapik siya sa tiyan, habang si Lina ay humihingi ng paumanhin para sa abalang naidulot. Wala namang pakialam si Ricky dahil marami siyang kaso noon na nagtatrabaho bilang guild clerk. Biglang nahimatay ang adventurer sa mga bisig ni Ricky, na nakakuha ng atensyon ng iba pang adventurer sa guild. Inilatag ni Ricky ang adventurer sa sahig at ipinaliwanag na sobra na siyang nakainom. Pinapayuhan niya ang lahat na gawin iyon bilang isang aral sa buhay, at laging responsableng uminom. Ibinigay ni Lina kay Ricky ang kanyang entrance ticket habang binabati siya ng swerte sa pagsusulit. Nakita ni Ricky na contestant siya sa bilang na 42-42, at bigla siyang nag-alala dahil may malas siyang numero. Lumabas si Ricky sa guild kung saan siya hinihintay ni Riza. Samantala, napansin ng iba pang mga adventurer ang isang handprint sa armor ng lasing na adventurer, at nagulat sila dito. Kinikilala nila ang lasing na adventurer bilang si Damso, isang dating A-rank na adventurer na pinaghahanap para sa pag-atake. Binalika ni Lina ang pangyayari, at hindi siya makapaniwalang nakatatak ang kamay ni Ricky sa armor ni Damso sa kabila ng paghawak nito sa kanya ng malumanay. Si Ricky ay nagpapatuloy sa isang bahagi ng guild kung saan nakatala ang kanyang mga detalye. Sinukat ang kanyang taas, ngunit nagulat ang isa sa mga clerk nang makitang si Ricky ay 32 taong gulang. Matapos makuha ang kanyang pisikal na istatistika, pumunta si Ricky sa isang silid na may bowl ang kristal kung saan sinusukat ang magic energy ng mga kalahok. Habang ang karamihan sa mga kalahok ay nirarango sa pagitan ng D at C, si Ricky ay halos hindi gumagawa ng anumang reaksyon. Si Ricky ay nirarango bilang F na ginagawang kinukutsa siya ng ibang mga kalahok sa pagiging matanda at walang silbi. Napansin ng mga kalahok na mayroon siyang world record para sa pinakamababang magic ability, at umaasa silang hindi sila magiging katulad niya. Tatawagan na ng opisyal ng guild ang susunod na kalahok sa bowl ang kristal, ngunit sa kanyang napakalaking sorpresa, biglang pumutok ang bola dahil sa sobrang karga. Pagkatapos ay lumakad si Ricky sa isang bulwagan, kung saan ang mga kalahok ay inutusang hampasin ng isang slime bag ng buong lakas upang masukat ang kanilang kapangyarihan. Ibinabalik nito ang mga alaala ng pagsasanay ni Ricky kasama ang isa sa kanyang mga master, na nagsanay sa kanya gamit ang isang golden slime bag. Noon, sigurado si Ricky na hindi niya masisira ang bag dahil hindi siya malakas. Iginiit ng kanyang master na dapat niyang sirain ang bag dahil ito ay isang pangunahing pagsubok sa adventurer. Ang kanyang master ay nagpapatuloy upang sirain ang bag ng madali, na binabanggit na maaari niyang sirain ang 200 slime bag ng sabay-sabay. Ito ang nag-udyok kay Ricky na magsimulang magsanay gamit ang bag, na nakakakuha ng 50,000 suntok bawat araw. Ang mga kalahok ay tinawag para kumuha ng punch test, at ang kanilang mga kakayahan ay binanggit ng isang nagmamasid na opisyal. Isang kalahok ang tinawag, at ang ilang iba pang kalahok ay kinikilala siya bilang pangalawang anak ng duke. Bagamat siya ay 11 taong gulang pa lamang, sinasabing mayroon siyang magic equivalent ng isang C-rank adventurer. Ang anak ng duke ay labis na nasasabik upang ipakita kung ano ang kanyang kayang gawin sa iba pang mga kalahok. Nag-conjure siya ng level 3 natural blaze magic na ikinagulat ng lahat, ngunit nang ilabas niya ito, napansin ni Ricky na maliit ito. Ang iba pang mga kalahok ay humanga sa maliit na epekto ng bola ng apoy sa slime bag.
Hanga rin ang nagmamasid sa mga kakayahan ng child prodigy, ngunit hindi maiwasan ni Ricky na makaramdam ng pagkabalisa dahil hindi iyon ang naaalala niya sa level 3 natural blaze magic spell. Naaalala niya nang ang kanyang master ay gumawa rin ng parehong spell sa nakaraan, ngunit nagresulta ito sa isang malaking bola ng apoy na sumunog sa isang kalapit na kagubatan. Napagpasyahan ni Ricky na pinigilan ng prinsipe ang kanyang mahika dahil nasa loob sila ng bahay, at tahimik niyang pinupuri siya sa pagiging napakatalino. Ang ibang mga kalahok ay kumuha ng kanilang turn sa slime bag, at sinabi ni Ricky na ang berdeng slime bag ay mayroon ding mataas na kapasidad ng pinsala. Tinatawagan ng moderator ang kanyang numero, at naglakad siya papunta sa slime bag. Pinigilan siya ng nagmamasid, na binanggit na siya ay naging isang adventurer noong siya ay 30 taong gulang na. Ang nagmamasid ay may pag-aalinlangan sa mga kakayahan ni Ricky, dahil hindi niya sinanay ang kanyang mahika noong bata pa siya. Pinayuhan niya si Ricky na talikuran ang kanyang mga pangarap dahil huli na ang lahat para sa kanya. Naaalala ni Ricky ang kanyang nakakapagod na sesyon ng pagsasanay gamit ang golden slime bag. Sinuntok niya ang bag kaya duguan ang kanyang mga kamao, ngunit pagod na pagod siya kahit na hindi pa niya nakumpleto ang kanyang araw-araw na kota. Ang kanyang master ang nag-udyok sa kanya na bumangon, at ginawa iyon ni Ricky dahil ayaw niyang sumuko. Bagamat sumang-ayon si Ricky sa observer, nagtaka siya kung bakit hindi pinapayagan ang mga matatandang maging adventurer anuman ang kanilang edad. Inilalabas ni Ricky ang galit na ito habang hinahampas niya ang slime bag, sinisira ito at natatapon ang slime sa lahat ng dako. Ang iba pang mga kalahok ay labis na nabigla at nagtataka kung sino si Ricky, ngunit iniisip ni Ricky na ang bag ay may depekto. Naiinis ang anak ng duke na nalampasan siya ni Ricky, ngunit naniniwala siyang mas mahusay siyang gaganap sa pagsubok sa kakayahan sa pagtatanggol. Lumipat ang mga kalahok sa sesyon ng pagtatanggol, at dumpense si Ricky laban sa isang antas na 4 na magic na binubuo ng kalikasan, na napatunayang napakahirap para sa iba. Pinupuri ng opisyal ng guild ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol, humanga na si Ricky ay nakagamit ng isang antas ng magic na binubuo ng kalikasan upang kontrahin ang kanyang spell. Nagpa siya ang opisyal na gumamit ng isang level 5 nature composed na magic spell, at inirerekomenda niya na gumamit si Ricky ng mas mataas na antas ng spell para sa pagtatanggol. Nakakahiyang inamin ni Ricky na magagamit lang niya ang level 1 na nature composed magic. Nagulat ang opisyal dito dahil napaka-precise ng magic control ni Ricky, ngunit sinabihan siya ni Ricky na huwag mag-alala, tinitiyak sa kanya na magiging okay siya. Iniisip ng opisyal na minamaliit ni Ricky ang kanyang mga kakayahan, at nagpasya siyang huwag magpigil. Inenchant niya ang incantation para sa kanyang nature composed magic spell, at ibinato ang level 5 wind spell kay Ricky. Si Ricky ay madaling nagtatanggol laban dito, na dinedepensahan ang magic spell ng hindi pinagpapawisan. Si Silvio, isang first class na kabalyero, ay napansin ito mula sa malayo at nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagpasya siyang bisitahin ang lugar ng pagsubok, at dumating siya upang makipagkita sa ilang opisyal ng guild sa lupa. Ibinalita nila sa kanya ang nangyari, at iniisip ng kabalyero kung pinaglalaroan siya ng mga ito. Ipinakita sa kanya ng babaeng opisyal ang mga detalye ni Ricky, at nagulat siya na si Ricky ay 32 taong gulang. Napansin din niya na nagtrabaho siya bilang isang guild receptionist sa loob ng 14 na taon, at iniisip kung ang titulo ng clerk ay ibinigay sa isang taong nakatalo sa dragon, ngunit sinabi sa kanya ng opisyal na ito ay hindi. Samantala, sumama si Ricky sa iba pang kalahok upang kumuha ng written exam. Pagkatapos ng pagsusulit, umupo siya sa isang bench sa labas kasama si Riza. Tinanong niya siya kung paano kamusta ang pagsubok, at sinabi ni Ricky sa kanya na makakakuha siya ng isang perpektong score dahil ginamit niya ang kanyang 14 na taong karanasan bilang isang clerk sa opisina. Nag-aalala si Ricky dahil nakakuha siya ng F- sa kanyang magical ability test, ngunit tiniyak siya ni Riza na magiging okay siya. Ang anak ng duke ay biglang lumapit kay Ricky, tinuturing siyang isang karaniwang tao, ngunit may problema si Ricky sa pag-alala sa kanyang pangalan, na ikinagalit niya. Biglang umiyak si Frederick na itinuturo na mas namumukod tangi si Ricky kaysa sa kanya, na pinipigilan ang kanyang opisyal na debo sa buhay ng pakikipagsapalaran. Nagulat si Ricky na umiiyak si Frederick, ngunit ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at panganay na anak ng duke, si Angeline, ay biglang pumasok upang turuan si Ricky ng leksyon sa pagpapaiyak kay Frederick.
Ibinato ni Angeline ang kanyang guwantes kay Ricky, hinahamon siya sa isang tunggalian, ngunit kinuha ni Ricky ang guwantes, na itinuro na hindi pinahahalagahan ng mga maharlika ang malinis na kagamitan dahil hindi sila naglalaba. Itinuro ni Riza na tinanggap niya ang tunggalian sa pamamagitan ng pagpulot ng guwantes, at hindi makapaniwala si Ricky nang mapagtanto niya ito. Tumuloy sila sa arena, kung saan hiniling ni Angeline na ipahayag ng bawat isa ang kanilang kondisyon para sa tunggalian, ayon sa mga tuntunin ng kaharian ng Philem. Iminungkahi ni Angeline na ang matatalo ay magsisilbing lingkod ng mananalo habang buhay. Nag-aalala si Ricky dahil miyembro si Angeline ng Knights of the Realm, ang mga tagapagtanggol ng kapayapaan sa kaharian. Itinuro ni Riza na si Angeline ay katumbas ng isang B-rank na adventurer, na higit na nag-aalala kay Ricky, ngunit sinabihan siya ni Riza na maging mahinahon sa kanya. Hindi gusto ni Ricky ang kanyang mga pagkakataon dahil isa lang siyang F-rank na adventurer, ngunit ipinaalala ni Riza sa kanya ang kanyang pagsasanay sa nakalipas na 2 taon. Halos mawalan ng isip si Ricky sa pag-alala kung gaano kahirap ang kanyang pagsasanay, ngunit sinabi sa kanya ni Riza na magkaroon ng higit na kumpiyansa dahil ang Orem Fist, ang pinakamalakas na partido sa kontinente, ay itinuturing siyang miyembro nila. Si Ricky ay na-inspired, at agad niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa. Nagpa siya si Angeline na magmadali sa kanya dahil isa lang siyang F-rank adventurer. Habang hinuhugot niya ang kanyang espada, napansin ni Ricky na gumagamit siya ng espada na nagpapalakas ng kanyang mga kakayahan gamit ang mahika. Sinugod niya si Ricky, sadyang namimiss siya para ipakita kung gaano siya kabilis. Mukhang natigilan si Ricky, at sinabi sa kanya ni Frederick na napakabilis ni Angeline kaya binansagan siya ng flash. Mukhang hindi humanga si Ricky sa pangalang ito, ngunit nangako si Angeline na titigil na siya sa susunod niyang pag-atake. Muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan sa bilis para subukang salakayin si Ricky, ngunit sa paningin nito, napakabagal niya na tila tumatakbo ito sa tubig. Nagtataka si Ricky kung paano niya nakuha ang palayaw niya dahil napakabagal niya. Nawala siya sa pag-iisip ngunit tinawag siya ni Riza, at madali niyang naiwasan ang pag-atake ni Angeline. Nagulat si Angeline na naiwasan ni Ricky ang kanyang pag-atake, ngunit sa tingin niya ay swerte ito at nagpa siya na atakihin siya muli. Si Ricky ay nadismaya sa kung gaano siya kabagal, ngunit humanga sa kung gaano siya naging malakas. Napatid si Angeline sa isang bato, na ginawang umiikot na pag-atake ang kanyang nagawa na halos hindi na naiwasan ni Ricky. Hindi mabasa ni Ricky ang galaw ni Angeline, at siya ay nasa gilid, ngunit nagpa siya si Angeline na kumilos na parang sinasadya ang kanyang pag-atake, kahit na siya ay natapilok. Sinabi niya kay Ricky na aatake siya sa kanya ng 3 beses na mas bilis kaysa dati, at ginagamit niya ang kanyang kakayahan, ngunit napakabagal pa rin niya sa pananaw ni Ricky. Sa pagkakataong ito si Ricky ay walang pagkakataon at umiwas sa kanyang pag-atake, na ikinagulat ni Angeline. 2 beses na lang magagamit ni Angeline ang kanyang advanced na kakayahan, ngunit nagpa siya siyang gawin ito dahil wala siyang pagpipilian. Muli niyang inatake si Ricky, ngunit madali niya itong naiwasan. Pinakawalan ni Angeline ang kanyang huling pag-atake, ngunit natapilok siya, na ginawa itong isang mababang pag-atake. Handa si Ricky na kontrahin ang kanyang pag-atake, ngunit nagulat siya sa mahinang pag-atake nito. Mabilis siyang sumuntok pababa, umaasang mahuhuli si Angeline sa oras. Lumilikha ito ng malaking butas, at nagpapasalamat si Angeline na napatid siya dahil papunta na sana siya sa kabilang buhay. Ngayon ay tinanong siya ni Angeline kung sino siya, at sinabi ni Ricky sa kanya na siya ay isang ordinaryong tao na naging isang adventurer pagkatapos magtrabaho bilang isang clerk, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Angeline. Nagpa siya si Ricky na ilabas ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sumuko si Angeline sa kanyang pagkagulat. Nagpa siya siyang umalis sa arena, ngunit pinaalalahanan siya ni Ricky tungkol sa kondisyon para sa tunggalian, na sinasabi sa kanya na gagamitin niya ang kanyang kondisyon dahil hindi niya sinabi ang kanya. Ipinatawag ni Angeline ang kanyang huling lakas, at inilagay niya ang mga ito sa kanyang mga paa, lumabas sa arena bago makapagsalita ng isa pang salita si Ricky. Hindi itinuring ni Ricky na panalo ang tunggalian dahil hindi ito tama, ngunit sinabi sa kanya ni Riza na kinilala na ni Angeline ang kanyang pagkatalo. Iminumungkahi ni Riza na bumalik sila sa guild dahil malapit nang ilabas ang mga resulta. Ipinaalam din niya kay Ricky na bibisitahin siya ng kanyang mga masters upang makita kung ano ang kalagayan niya. Ang bigat ng balitang ito ay sobrang nakaka-overwhelming kay Ricky, na agad siyang nagkaroon ng meltdown.
Ang Akashic Record, isang kayamanan na nagbibigay ng anumang hiling, ay ibinibigay sa sino mang matatalo sa Kaiser, ang pinakahuling halimaw. Hindi nagawang talunin ng isang adventurer ang halimaw nang makaharap niya ito, ngunit umaasa siyang balang araw ay mapapabagsak ng isa sa mga paparating na adventurer ang halimaw at makabawi sa kanyang kabiguan. Samantala, inanunsyo ni Lina sa mga adventurer na ang kanilang pagsubok ay ilalabas sandali. Sinabi niya sa kanila na ang mana ay ipapadala sa kanilang mga tiket sa pagsusulit, at ang mga tiket ng mga nakapasa ay magiging bughaw. Ipinaalam pa niya sa kanila na ang mga matagumpay na kandidato ay lalahok sa isang mock battle sa ikalawang yugto sa susunod na araw. Wala sa mabuting kalooban si Ricky dahil hindi siya kumpiyansa na makakapasa siya, ngunit comfort siya ni Riza, tiniyak sa kanya na papasa siya sa pagsubok. Ipinaalam ni Riza sa kanya na kailangan niyang triplehin ang kanyang pagsasanay kung sa paano man ay mabibigo siya sa pagsusulit, na dahilan upang manalangin si Ricky sa lahat ng umiiral na mga Diyos na makapasa sa pagsubok. Ang kanyang tiket ay biglang lumiwanag, at tinitigan niya ito, iniisip kung papasa siya. Ang kanyang tiket ay kumikinang na asul pagkatapos ng ilang sandali, at siya ay natutuwa, na ipinaalam kay Riza na siya ay pumasa. Binabati niya ito sa kanyang tagumpay, at umalis sila sa silid-aralan, habang ipinapahayag ni Ricky ang kanyang kasiyahan dahil hindi na niya kailangang bumalik sa pagsasanay. Isang mabahong amoy ang biglang bumalot sa hangin, at hindi maiwasan ni Ricky na takpan ang kanyang ilong, iniisip kung saan galing ang amoy. Isang maharlika ang biglang lumapit kay Riza at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Rafi, ang unang anak ng duke ng Daimo, na namumuno sa Hilaga. Nahihirapang alalahanin ni Ricky ang kanyang pangalan, kaya nagpa siyang tawagin siyang Raf. Tinanong ni Rafi ang pangalan ni Riza, at ipinakilala niya ang sarili sa kanya. Habang namamangha si Rafi sa kagandahan ng pangalan ni Riza, nakasimangot siya kay Ricky nang magpakilala siya dahil wala siyang pakialam sa isang tulad niya. Nadurog ang puso ni Ricky dito, ngunit hindi iyon pinapansin ni Rafi nang ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Riza. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang not-so-superior line para kunin si Riza, ngunit hindi man lang niya mapuko ang interes nito kahit kaunti. Nagpatuloy si Rafi gayunpaman, hinihiling kay Riza na maging kanyang pangalawang asawa. Sawang-sawa na si Ricky sa kanyang mga diskarte, at nagpasya siyang pumasok sa pagitan nila, na ikinagalit ni Rafi, nagtataka kung bakit ang isang matandang lalaki ay napakaingay. Ipinaalam ni Ricky kay Rafi na hindi niya maaaring patuloy na lapitan si Riza dahil girlfriend niya ito. Nagulat si Rafi nang malaman ito, ngunit napansin niya ang tiket sa paglahok ni Ricky, na ikinabigla niya. Hindi siya makapaniwala na F-rank hero pa rin si Ricky sa kanyang edad. Ipinapalagay ni Ricky na nandoon din si Rafi para sa pagsusulit at sinubukang hilahin siya ng Uno reverse card, ngunit nadismaya si Rafi sa kanyang mga kakayahan sa pagtatasa. Sinabi sa kanya na nakarating na siya sa E-rank noong siya ay 14 na taong gulang. Ipinaalam niya kay Ricky na nandito lang siya para maging examiner para sa second part ng exam dahil A-rank adventurer siya. Ipinakita ni Rafi kay Ricky ang kanyang crest, at hiniling niya kay Riza na iwan si Ricky dahil mas masahol pa siya sa isang karaniwang tao, at samahan siya sa hapunan. Magiliw na tinanggihan ni Riza ang kanyang kahilingan, sinabi sa kanya na nagkakamabutihan sila ni Ricky, na sobrang pula ng mukha na halos sumabog. Tinukso niya si Rafi, sinasabi na ang kanyang pabango ay may nakakaabala na amoy na hindi masyadong kaaya-aya. Alam na ngayon ni Ricky kung saan ang pinagmula ng amoy, ngunit si Rafi ay naasar sa kanilang mga pang-iinsulto, at ipinangako niyang ipapakita kay Ricky ang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan kung siya ay magiging kanyang tagasuri. Umalis siya na galit, umaasang magkaroon ng pagkakataon na patunayan kay Riza na mali ang naging desisyon niya. Hindi nagustuhan ni Ricky na nagsisimula na siya sa maling pakikitungo sa kanyang potensyal na tagasuri. Umaasa siyang hindi niya magiging examiner si Rafi sa panahon ng pagsusulit. Nagpunta si Rafi para sa hapunan sa kastilyo, ngunit galit pa rin dahil sa pakikipagtagpo niya kay Ricky. Ipinangako niya sa sarili na patutunayan niya kay Ricky na mas mataas siya sa kanya. Biglang lumapit sa kanya sina Frederick at Angeline na may luhang umaagos sa kanilang mga mata, at nagulat siya rito, iniisip kung ano ang ikinalulungkot nila. Sinabi sa kanya ni Frederick na siya ay pinahiya ng isang matanda sa panahon ng pagsubok, habang sinabi ni Angeline sa kanya na ang parehong lalaki ay halos pinahiya siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanyang pakikipaglaban sa kanya.
Naiinis si Rafi na ang isang matandang lalaki ay nakagawa ng hindi mapapatawad na kasalanan, ngunit pagkatapos ay bigla niyang nalaman na ang lalaki ay maaaring si Ricky. Tinanong niya kay Frederick ang numero ng kalahok ng matanda, at sinabi sa kanya ni Frederick na ito ay isang malas na numero, na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Natutuwa si Rafi na magkakaroon siya ng pagkakataon na ipahiya si Ricky sa ikalawang bahagi ng pagsusulit, at makakaganti rin sa ginawa niya sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan, naglalakad sina Ricky at Riza papunta sa kinaroroonan ng pangalawang pagsubok nang paalalahanan ni Riza si Ricky na magpigil. Sinabi sa kanya ni Ricky na hindi siya maaaring magpigil, lalo na kung si Rafi pala ang kanyang tagasuri. Si Ricky ay napuno ng pangamba sa posibilidad na ito, ngunit bigla siyang pinigilan ni Ling sa daan at ipinaalam sa kanya na siya ang mamamahala sa kanyang pagsusulit sa ikalawang yugto. Nagagalak si Ricky dahil hindi si Rafi ang kanyang tagasuri, ngunit ipinahayag ni Ling kung gaano kakaiba para sa isang 30 taong gulang na receptionist na lumipat ng trabaho at maging isang adventurer. Iniisip ni Ricky na pinagtatawanan siya ni Ling, ngunit ipinahayag ni Ling kung gaano siya humanga sa kanyang determinasyon. Natutuwa si Ling na ang isang kapwa nasa katulad na gulang na tulad niya, ay makapagbibigay inspirasyon sa iba na tuparin ang kanilang mga pangarap anuman ang kanilang edad. Nakaramdam ng deja vu si Ling dahil naging adventurer siya sa edad na 24, kaya alam niyang may layunin si Ricky. Ipinaalam ni Ling kay Ricky na hindi pa niya naaabot ang kanyang pangarap na mapunta sa A-rank sa kabila ng pagiging 40, dahil inabot siya ng 20 taon upang makarating sa B-rank. Humanga si Ricky sa pagnanais ni Ling sa kanyang edad at sabik na makipaglaban sa kanya. Binalaan ni Ling si Ricky na hindi siya magpipigil, ngunit nakipagkamay siya sa kanya at inanyayahan siyang uminom pagkatapos ng pagsusulit. Sa kanto, si Rafi ay tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap na may nakakalokong ngiti. Naramdaman ni Ling kung gaano nagsanay si Ricky sa pamamagitan lamang ng pakikipagkamay, kaya nagpasya siyang magsanay ng mas mabuti. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang kwarto, pinigilan siya ni Rafi para makapag-usap sila. Sa prep room, tuwang-tuwa si Ricky, at napansin ito ni Riza, ngunit biglang pumasok sa silid ang isang messenger na may dalang balita para sa mga kalahok na may bilang na 4,200 pataas. Sinabi niya sa kanila na si Ling ay nagkasakit, at ang kanilang bagong tagasuri ay si Rafi. Hindi nakilala ni Ricky ang pangalan hanggang sa ipaalam sa kanya ni Riza na ito ang Raf noong nakaraang araw. Sinabi niya sa kanya na maaaring kamag-anak ni Rafi sina Angeline at Frederick dahil pareho sila ng apelyido, at hindi makapaniwala si Ricky sa kanyang narinig. Ang ibang mga kalahok ay nagpahayag ng pag-aalala dahil sila ay natatakot kay Rafi. Nagtataka si Riza kung ano ang malaking bagay tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ng isang kalahok na si Rafi ay binansagan na F-rank crusher, dahil pinahihirapan niya ang mga kalahok na umaagaw sa kanyang atensyon. Napagtanto ni Ricky na siya ay nasa isang masamang sitwasyon, dahil nakuha niya hindi lamang ang atensyon ni Rafi kundi pati na rin ang kanyang galit. Pumasok si Rafi sa isang mock battle kasama ang isa sa mga kalahok, at madali niya itong natalo gamit ang kanyang likas na gawa sa ice magic. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kung gaano kawalang kapangyarihan ang mga karaniwang tao, ngunit isang elite na gwardya ang biglang tumawag sa kanyang atensyon upang bigyan siya ng mensahe. Samantala, nahihirapan si Ricky, iniisip kung ano ang gagawin niya para makaahon sa kanyang suliranin, ngunit sinabi sa kanya ni Riza na walang dapat ikabahala. Sinabi sa kanya ni Ricky na gusto niyang umuwi, ngunit natatandaan niyang triple ang kanyang pagsasanay kung gagawin niya iyon, kaya nagpasya siyang makipagkasundo sa katotohanang hindi niya makakamit ang kanyang mga pangarap. Pinayuhan siya ni Riza na makakuha ng inspirasyon mula sa iba, na sinubukang sabihin sa kanya na hindi niya makakamit ang kanyang mga pangarap sa halip na hayaan ang kanilang mga salita na magpabigat sa kanya. Tiniyak ni Riza sa kanya na malalampasan niya ang pagsubok, at matatalo ang Maharlika dahil naniniwala siya sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya na palagi siyang naniniwala sa kanya mula sa unang araw na nagpasya siyang maging isang adventurer. Labis na naantig si Ricky sa kanyang mga salita kaya nabawi niya ang kanyang tiwala. Isang nakahod na figure ang biglang lumapit kay Ricky, at nag-alok na tulungan siya sa kanyang midlife crisis sa pamamagitan ng paghuhuli. Sinasabi sa kanya ng figure na hindi niya kailangang maghinala, at nag-aalok siya na bigyan muna siya ng libreng pagsubok. Pakiramdam ni Ricky ay panatag ang loob nito, at umupo siya kasama ang figure. Napansin ni Riza ang isang spell sa upuan, ngunit hindi siya makakilos ng mabilis nang mawala si Ricky sa sandaling ito ay maupo.
Pinupuri ni Frederick ang kanyang sarili sa pagiging isang aktor na karapat-dapat sa Oscar dahil nakuha niya si Ricky na mahulog sa kanyang bitag, ngunit bigla siyang pinagbantaan ni Riza at hiniling sa kanya na sabihin ang lokasyon kung saan na-teleport si Ricky. Sinubukan ni Frederick na maging matigas at itago ang impormasyon, ngunit ipinakita ni Riza ang kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Frederick ang mga impormasyon ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya sa kanya na si Ricky ay hindi masyadong malayo sa kanilang lokasyon, dahil maaari lang niyang gamitin ang teleportation magic sa loob ng 100 metro mula sa kanyang lokasyon. Nagtataka si Ricky kung nasaan siya, iniisip kung nasa likod ba siya ng arena nang biglang napalibutan ng mga mersenaryong inupahan ng mga elite na gwardya. Iniisip ni Ricky na nagkakamali sila sa kanya, ngunit ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga piling gwardya ng Daimo, at napagtanto ni Ricky na si Rafi ang nasa likod ng kanyang suliranin. Nangako ang mga gwardya na tiyaking wala siyang kondisyon para kumuha ng pagsusulit, ngunit nadismaya si Ricky na kailangan nilang gumawa ng gayong maruming mga pakulo. Ipinaalam sa kanya ng punong bantay na lahat sila ay katumbas ng B-rank at A-rank na mga adventurer, at napagtanto ni Ricky na hindi siya makakatakas ng hindi nasasaktan. Biglang nakita ang kanyang mga master, nagtataka kung bakit nasa labas ng arena si Ricky sa halip na kumuha ng kanyang pagsusulit. Sinabi ni Ricky sa kanyang masters na tinutulungan siya ng mga gwardya na magsanay bilang isang dahilan, ngunit pinabulaanan ng mga gwardya ang kanyang mga pahayag, na nagbabanta na tatapusin ang kanyang mga master kung hindi sila aalis kaagad. Nakiusap si Ricky sa punong bantay na tawagan ang kanyang mga tauhan, ngunit sinabi niya sa kanila na ibagsak ang mga master sa halip. Sinubukan ng isa sa mga gwardya na gamitin ang kanyang espada kay Brandon, ngunit nabasag ang kanyang espada sa sandaling tumama ito kay Brandon. Ipinahayag ni Brandon kung gaano siya kahanga-hanga na sinanay ng gwardya ang kanyang katawan, ngunit nagpahayag siya ng pagkadismaya sa kanyang kapabayaan sa pagpapalakas ng armas. Naasar ang gwardya at sinubukang sumuntok gamit ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang kamao ay nadurog sa isang iglap. Pinagaling ni Brandon ang kanyang kamay, at pinayuhan siya sa mga pagpapabuti sa kanyang porma sa pakikipaglaban. Nagulat ang mga gwardya na ang isang orc ay maaaring magsalita at gumamit ng mahika. Bigla silang nakilala ng punong bantay bilang mga miyembro ng pinakamalakas na partido. Nalaman ni Michael na si Ricky ay binubuli, at nagpa siya na pangasiwaan ang mga bagay ng mapayapa sa kanyang pinakabagong imbensyon, isang custom na baril na may mga magic crystal at lead bullet. Nagpa siya ang ibang mga gwardya na harapin ang iba pang mga master dahil mukhang napakalakas ni Brandon, ngunit pinabagsak sila ni Michael gamit ang kanyang sandata. Tinanong niya si Ricky kung gusto niyang makipaglaban gamit ang kanyang sandata, ngunit tinanggihan ni Ricky ang kanyang kahilingan. Sigurado na ngayon ang punong bantay sa kanyang teorya na sila ay miyembro ng pinakamalakas na partido. Binyantaan ng isa pang gwardya na tatapusin si Alicia kung may gumalaw sa kanila, ngunit pinayuhan nila itong palayain siya para sa kanyang ikabubuti. Nagtataka si Alicia kung ano ang ginagawa ng gwardya, at sinabi ni Ricky sa kanya na gusto niyang makipaglaro sa kanya. Bukas si Alicia na makipaglaro sa bantay, ngunit sa halip ay sinaktan niya ito, at na-trigger siya. Nagpakawala siya ng high-grade nature magic na nagpapalipad sa bantay na kinatakot ng iba. Kinikilala na ngayon ng hepe si Alicia, ang vampire mage na pinakabata at pinakamalakas na magic user. Si Michael, ang half-elf half-dwarf, ay ang pinakamahusay na manggagawa ng armas. Si Brandon, ang orc na may mahusay na katalinuhan at higit sa tao na lakas. Sinabi ng punong bantay sa iba pang mga gwardya na lahat sila ay mga S-rank na adventurer na miyembro ng Orcam Fist, ang pinakamalakas na partido sa kontinente na binubuo lamang ng mga S-rank na adventurer. Ang punong bantay ay nabighani sa kanilang presensya kaya nagpa siya siyang magretiro at mamuhay ng payapa. Nagpa siya si Ricky na bumalik sa kanyang pagsubok, habang pinangangasiwaan ng kanyang master ang mga bagay-bagay. Samantala, iniisip ni Frederick kung gaano siya katagal na ibibihag ni Riza, at sinabi niya sa kanya na pananatilihin niya ito hanggang sa bumalik si Ricky. Sinabi sa kanya ni Frederick na hindi na babalik si Ricky dahil tumatakbo siya sa isang pag-atake ng elite guard ng kanyang pamilya. Nagulat siya nang bumalik si Ricky nang hindi nasaktan, at nagtataka siya kung paano niya ito nagawa ng walang gasgas. Humingi ng tawad si Ricky sa kanya, habang itinataboy ni Riza si Frederick na parang walang silbing basahan. Biglang pumasok si Ling sa silid na mukhang nasaktan, at tinulungan siya ni Ricky na maupo sa kama.
Ipinaalam ni Ling kay Ricky na si Rafi ang nanakit sa kanya, at gumawa ng kwento na siya ay nagkasakit. Nadismaya si Ling na hindi siya makalaban kay Rafi, ngunit nagtaka si Ricky kung bakit ganoon na lang ang gagawin ni Rafi para lang maging examiner niya. Ikinwento ni Ling kung paano siya pinahirapan ni Rafi, pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na makapagtayo ng paaralan kung saan maaaring pumasok ang mga batang gustong maging adventurer. Sinabi sa kanya ni Rafi na walang silbi ang kanyang pangarap dahil makakapagtayo lang siya ng isang third-rate na paaralan, dahil isa siyang third-rate adventurer. Nadismaya si Ling na wala siyang masabi pabalik kay Rafi, at pinayuhan si Ricky na ay forfeit ang pagsusulit para hindi siya makaranas ng mas masamang kapalaran. Tiniyak ni Ricky si Ling, na sinasabing magiging maayos siya habang papalabas siya ng silid patungo sa arena. Madaling ibinaba ni Rafi ang isa pang kalahok nang bumalik ang isa sa kanyang mga bantay, na humihingi ng tawad sa pagkabigo sa kanyang misyon. Nagulat si Rafi na lumabas pa rin si Ricky para sa pagsusulit dahil akala niya ay panghihinaan siya ng loob sa lahat ng sinabi nito laban sa kanya. Nagpasya si Rafi na ipatikim kay Ricky ang totoong pagdurusa, ngunit hindi nabigla si Ricky sa kanyang mga banta, tahimik na nangako na papabagsakin siya sa ginawa niya kay Ling. Ibinaba ni Rafi ang mga mahihinang adventurer na napakadaling pumasok sa arena kaya maaaring mapagkamalan silang mga dummies sa pagsasanay. Si Randolph ay isang manunood na may kakayahang makita ang isang malakas na pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga pangunahing kakayahan, na binubuo ng pisikal na lakas, kontrol sa katawan, magic reserve, at magic control. Tinitingnan niya ang mga marka ng kakayahan ni Rafi, at halos lumuwa ang kanyang mga mata, na nagpapaunawa sa kanya na ang mga kandidato ay walang pag-asa na talunin si Rafi dahil nalampasan niya sila sa lahat ng aspeto. Nakita niya si Ricky na paparating upang maging kalaban ni Rafi, at iniisip niya kung ano ang gagawin ng isang matandang lalaki laban kay Rafi. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang mailarawan ang mga istatistika ni Ricky, at agad na nakakakuha ng permanenteng pinsala sa mata dahil labis na nalulupig si Ricky na ang kanyang mga istatistika ay nalampasan ang kanyang sukat sa pagsukat. Nakipagkita si Lina kay Riza, na naaalala niyang kasama niya si Ricky noong araw na nagparehistro siya sa guild. Nagpalitan sila ng pagbati, at hiniling ni Riza sa kanya na sumama sa iba pang miyembro ng Orichalem Feast upang manood ng laban ni Ricky kay Rafi. Sinundan ni Lina si Riza upang makilala ang iba pang miyembro ng Orichalem Fist kung saan ipinaalam sa kanya na si Ricky ay kanilang miyembro. Nagulat si Lina nang makita ang isang orc sa kanila, ngunit pinananatili ang kanyang kalmadong sarili at ipinakilala ang kanyang sarili sa grupo. Hinalok siya ni Michael ng upuan sa tabi niya, ngunit inakay siya ni Riza para hindi siya mapalapit sa kanya. Pumasok si Ricky sa arena, at naghihintay ang mga miyembro ng partido, iniisip kung gaano siya kahusay laban kay Rafi. Sigurado si Riza na papasa si Ricky sa pagsusulit ng walang anumang bahagi sa katawan ang mapipinsala, ngunit ipinahayag ni Lina ang kanyang pag-aalala dahil hindi niya akalain na kakayanin ni Ricky ang mga kakayahan ni Rafi. Nagtataka si Michael kung bakit maliit lang ang tiwala niya sa mga kakayahan ni Ricky. Ipinaliwanag niya na kadalasang tinatapos ni Rafi ang laban kasama ng sinumang sinusuri niya, dahil tinatalo niya sila bilang isang A-rank na adventurer. Pinapanatag siya ni Brandon, na sinasabi sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil si Ricky ay makakalaban ng maayos kay Rafi. Si Ricky ay pumasok sa arena, at ang boses ni Angeline ay narinig sa arena, na nagpapasigla sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki upang matalo ang ilang taon sa buhay ng matandang lalaki na nagpahiya sa kanya. Pumasok din si Frederick sa audience stand, na natatakpan ng mga benda, at nakiusap sa kanyang nakatatandang kapatid na tulungan siyang maghiganti kay Ricky. Nakatayo si Ricky na hindi nabigla, habang si Rafi ay nagpahayag ng pagtataka nang makita siyang humihinga sa kabila ng pagpapadala sa kanya ng mga piling gwardya. Nangako si Rafi na pagbabayaran niya ang kawalan ng kakayahan ng mga gwardya na nabigong ibagsak siya. Binalaan niya si Ricky na huwag maliitin siya dahil nasa ibang antas siya ng kapangyarihan, hindi tulad ng mga ordinaryong tao. Nakikita ni Ricky na medyo makapangyarihan si Rafi, ngunit hindi niya hinayaang humadlang iyon sa kanya. Tinanong niya si Rafi kung bakit niya piniling maging isang adventurer, na ikinagulat niya dahil wala siya roon para sa isang Q&A session. Gayunpaman, sumagot siya, sinabi kay Ricky na naging adventurer siya dahil may talent siya para dito. Ipinaliwanag niya na ang titulo ng adventurer ay tataas ang kanyang katayuan bilang isang maharlika, na magbibigay sa kanya ng higit na paggalang mula sa ibang mga maharlika.
Ipinaalam niya kay Ricky na pinaplano niyang huminto sa lalong madaling panahon, at panatilihin ang kanyang katayuan bilang isang adventurer habang maganda pa ang kanyang record dahil naiinip na siya sa propesyon. Kumbinsido si Ricky na naging adventurer si Rafi sa lahat ng maling dahilan, at nangakong hindi siya magpapatalo sa kanya. Pinayuhan siya ni Rafi na makipag-usap sa kanyang mga nakatatanda ng may paggalang, dahil hindi na siya magsasalita kapag tapos na siya sa kanya. Sinimulan niya ang labanan gamit ang isang level 1 na nature composed na ice magic shot ngunit hindi gumagalaw si Ricky ng 1 pulgada habang hindi tumatama ang shot. Nagulat si Rafi na si Ricky ay hindi natatakot ngunit naaalala lamang ni Ricky ang kanyang pag-uusap kay Riza bago ang laban. Pinayuhan siya nito na pakalmayin ang kanyang damdamin sa simula ng laban at obserbahan ang kanyang kalaban. Nagpa siya si Ricky na kunin ang payo ni Riza at obserbahan si Rafi, ngunit sinamantala ni Rafi ang pagkakataong atakihin kung ano ang gusto niya. Si Rafi ay naglalabas ng isang antas ng 3 apoy na likas na binubuo ng magic, ngunit si Ricky ay nananatiling nakatigil patuloy na nagmamasid. Tinamaan siya ng fire blast, kaya nag-aalala si Lina na nasaktan siya, ngunit tiniyak siya ni Brandon na bahagyang kumikiliti lang sa kanya ang apoy. Tinanong niya siya tungkol sa 4 na pangunahing kakayahan na bumubuo sa lakas ng isang adventurer, at inilista niya ang mga ito. Itinuro niya na ang magic reserve ng isang tao ay dapat na mabuo bago ang edad na 20, pagkatapos nito ay hindi na ito maaaring dagdagan. Nalaman ni Lina na napakababa ng magic reserve ni Ricky dahil naging adventurer siya sa edad na 30. Sinabi sa kanya ni Brandon kaya sinanay nila siya sa iba pang mga lugar kung saan maaari siyang mag-improve para makabawi sa kanyang napakaliit na magic reserve. Nangako si Rafi na papaluhodin si Ricky sa kanyang susunod na pag-atake, at naglabas siya ng level 4 na nature composed wind spell sa kanya. Hindi nabigla si Ricky sa spell ni Rafi dahil pakiramdam niya ay parang malamig na simoy lang ito ng hangin sa gabi. Ipinaalam ni Brandon kay Lina na tinulungan niya si Ricky na buuin ang kanyang pisikal na lakas mula sa simula, habang tinuruan siya ni Michael ng magic control. Si Alicia ang sparring partner niya, habang sinanay naman siya ni Riza sa body control. Nagulat si Lina na si Riza ang teacher ni Ricky dahil akala niya isa lang itong ordinaryong maid. Ikinwento ni Brandon kung paano pinanghawakan ni Ricky ang lahat ng pagsasanay na ibinigay nila sa kanya, hanggang sa puntong muntik na siyang maging kwalipikado bilang isang S-rank adventurer. Nadidismaya si Rafi dahil hindi naaapektuhan ng kanyang mga spell si Ricky, ngunit patuloy niya itong tinutulak. Naglabas siya ng isa pang level 4 na nature composed magic spell kay Ricky. Nagulat si Lina na si Ricky ay isang S-rank na adventurer, ngunit sinabi ni Riza sa kanya na wala siyang ideya sa kanyang tunay na kakayahan dahil itinulak ni Brandon ang kanyang mga inaasahan na lumampas sa pamantayan. Biglang naglabas si Rafi ng sunod-sunod na spell dahil naabot na niya ang kanyang tolerance limit para sa mga pag-atake kay Ricky. Ipinangako niya na ibababa si Ricky at ang kanyang mga kaibigang mahihirap dahil nabigo silang harapin ang katotohanan. Habang binibigkas niya ang kanyang mga spell, dinurog niya si Ricky gamit ang isang malaking bato, at kumbinsido siya na natalo si Ricky, kaya humingi siya ng paumanhin sa kanyang ginawa. Biglang nabasag ni Ricky ang mga bato, na ikinagulat ni Rafi at ng kanyang mga kapatid na akala rin ay natalo siya. Ang katatagan ni Ricky ay nakakaasar kay Rafi, kaya nagpa siyang wakasan siya ng isang malaking magic na suntok. Madaling na-counter ni Ricky ang kanyang suntok na ikinagulat ni Rafi dahil hindi niya inaasahan na sasalungat si Ricky sa kanyang sobrang lakas na suntok. Samantala, naiintindihan na ngayon ni Ricky kung bakit sinabihan siya ni Riza na mag-obserbo lamang kapag nagsimula na ang labanan. Nalaman niya na si Rafi ay mayroon lamang isang malawak na magic reserve, ngunit mababa ang mga istatistika sa lahat ng iba pa dahil nawala siya sa pagsasanay. Binalaan siya ni Rafi tungkol sa pagiging sobrang kumpiyansa dahil nalabanan niya ang kanyang suntok. Sinabi ni Rafi ang incantation para sa isang level 3 natured composed fire magic at inilabas ito kay Ricky. Madaling itinigil ni Ricky ang spell, at madali niya itong pinawalang bisa dahil hindi ito maayos na pinagsama. Ipinaliwanag ni Michael na pinawalang bisa ni Ricky ang magic ni Rafi dahil sa kanyang tumpak na magic control na nagbibigay daan sa kanya na mapangalagaan ang kanyang mana. Hindi makapaniwala si Rafi na napakaswerte ni Ricky, ngunit muli niya itong sinusugod, na gustong pabagsakin siya gamit ang isang magic punch. Sa pagkakataong ito, handa na si Ricky at tumugon sa sarili niyang suntok.
Nagmamadaling gumawa ng proteksyon si Rafi, na nag-a-activate sa tamang oras para protektahan siya mula sa pinsala. Nagulat si Angeline na ginawa ni Ricky si Rafi na gumamit ng defensive magic, ngunit hindi iyon magawa ni Rafi kay Ricky. Kinumpirma niya ang kanyang mga hinala na si Ricky ay hindi isang ordinaryong adventurer. Inamin ni Rafi na ang kakayahan ni Ricky ay higit pa sa isang E-rank adventurer. Sinabi niya na napagod siya dahil marami na siyang nasuri na kandidato bago si Ricky. Naiinis siya sa sobrang swerte ni Ricky kaya hindi siya naaapektuhan ng magic niya. Nakikita ni Ricky ang kanyang mga palusot, dahil alam niyang kinamumuhian siya ni Rafi kaya hindi niya kinikilala ang kanyang mga kakayahan. Ipinaalam ni Ricky kay Rafi na napaglabanan niya ang kanyang mahika dahil mayroon siyang mas mahusay na kontrol sa mahika. Nagtataka si Rafi kung paano naging malakas si Ricky pagkatapos ng 2 taon, sa kabila ng pagkakaroon ng 1 minutong magic reserve. Isinalaysay ni Ricky ang mahirap niyang pagsasanay, at malupit na mga kondisyon na kanyang naranasan upang mabuo ang iba pang 3 istatistika na maaari pa niyang pagbutihin. Nagtataka si Lina kung paano nakaligtas si Ricky sa mga ganitong kondisyon ng pagsasanay, at sinabi ni Brandon sa kanya na ginamit niya ang kanyang healing magic para pagalingin siya sa tuwing napapagod ang katawan niya. Sinabi niya sa kanya na si Ricky ay naging napakalakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsira sa kanyang katawan, at muling pagtatayo ng bago. Humanga si Michael na ipinagpatuloy ni Ricky ang kanyang pagsasanay sa kabila ng maraming beses na nalampasan ng lahat ng kanyang mga tagapagsanay. Hindi naniniwala si Rafi na si Ricky ay nasa ilalim ng gayong mga kondisyon sa pagsasanay, dahil hindi niya maisip na umiiral ang mga ganitong kondisyon. Hindi rin niya akalain na sapat ang motibasyon ni Ricky na magsanay ng napakatagal. Sinabi sa kanya ni Ricky na ang kanyang pangarap ay ang kanyang motibasyon, at kahit na mukhang hindi kumbinsido si Rafi, tinanong niya si Ricky kung ano ang kanyang pangarap. Sinabi sa kanya ni Ricky na ang kanyang pangarap ay talunin ang maalamat na Kaiser, ang pinakamalakas na halimaw sa mundo. Tinatawanan ni Frederick ang kanyang pangarap na sinasabing napaka-ambisyoso niya. Hindi makapaniwala si Rafi na sinabi ni Ricky ang mga katagang iyon ng buong seryoso, dahil sa tingin niya ay umiiral lamang ang halimaw sa mga kwentong bago matulog. Kinilala ni Lina ang pangalan ng halimaw bilang halimaw sa mga kwento ni Yamato, ang maalamat na bayani. Sinabi sa kanya ni Brandon na ang pinakalayunin ng Orichalem Fist ay ibagsak ang halimaw. Sinabi ni Rafi kay Ricky na mayroon siyang pangarap ng isang maliit na bata, na ang utak ay hindi sapat na mature upang mahawakan ang katotohanan. Kontento na si Ricky na hindi siya pinaniniwalaan ni Rafi dahil alam niyang hindi niya ito matutulungang talunin ang halimaw. Sawang-sawa na si Rafi sa mga pagsasalita ni Ricky, kaya layunin niyang tapusin na ang kanilang laban. Gumagamit siya ng level 7 na Nature Composed Magic para i-immobilize siya gamit ang mga baging. Humanga si Ricky na maaaring gumamit si Rafi ng level 7 na magic nang hindi nagsasabi ng incantation, at pinuri ni Rafi ang kanyang papuri, na nangangakong ipapakita sa kanya kung ano ang hitsura ng totoong talento. Binanggit ni Rafi ang incantation para sa isang level 8 na Nature Composed Earth Magic, na ikinagulat ni Ricky dahil hindi niya ito inaasahan. Tinapos ni Rafi ang kanyang incantation para sa kanyang ultimate spell at ibinato ito, na tinatakpan siya ng mga puno ng ubas na lumilikha ng tree golem na kinokontrol niya. Si Ricky ay mahinahong naghahanda ng isang airshot spell, at si Rafi ay nagtataka kung ano ang plano niyang gawin sa naturang pangunahing mahika. Sinabi sa kanya ni Ricky na susuntukin niya ng diretso ang kanyang ultimate technique, ngunit tinatawanan ni Rafi ang kanyang banta bilang isang desperadong maling akala. Tinanong ni Ricky si Rafi kung ilang beses niya ginamit ang kanyang ultimate spell, at sinabi sa kanya ni Rafi na ilang beses lang niya itong ginamit dahil pinagkadalubhasaan niya ang spell pagkatapos ng ilang pagsubok. Sinabi sa kanya ni Ricky na ginamit niya ang kanyang mga airshot spell ng higit sa 100,000,000 beses, at si Rafi ay sawa na sa kanyang mga kasinungalingan. Iniisip din ni Lina na imposibleng gumamit ng isang spell ng maraming beses, ngunit sinabi sa kanya ni Brandon na ginawa ito ni Ricky sa tulong ng space-time magic. Naghahanda si Rafi na durugan si Ricky, at ang kanyang mga katawa-tawang pangarap tulad ng ginawa niya kay Link. Pinalaya ni Ricky ang kanyang sarili mula sa kanyang mga pagkakagapos, habang si Rafi ay naglunsad gamit ang isang antas na 8 kalikasan na binubuo ng impact magic mula sa kanyang golem. Gumagamit si Ricky ng level 1 Nature Composed Airshot Magic upang kontrahin ang suntok na sumisira sa kanyang magic golem, at nagpapadala sa kanya ng paglipad papunta sa audience stand.
Hindi makapaniwala si Rafi na ang isang maharlika ay pinabagsak ng isang karaniwang tao na maaari lamang pamahalaan ng isang antas ng nature-composed magic spell. Nagulat din ang kanyang mga kapatid na ang kanilang kapatid na ipinanganak na may kakaibang talento sa mahika, ay dinaig ng isang matandang lalaki na walang kinalaman sa pagiging adventurer. Si Ricky ay nagwagi sa arena matapos talunin si Rafi, ipinagmamalaki na ang kanyang pangarap ay hindi pa rin natatalo sa kabila ng mga pagbabante ni Rafi. Nagulat ang madla na pinabagsak ni Ricky si Rafi sa kabila ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan sa mahika, ngunit humanga si Lina sa kung gaano kalakas si Ricky. Si Ricky ay lumabas ng arena at tumakbo sa kanyang mga miyembro ng partido na pumupuri sa kanya sa pakikipaglaban. Binabati nila siya sa kanyang tagumpay at ang kanyang nakabinbing promosyon, at pinasalamatan sila ni Ricky, na binanggit na siya ay naging mas malakas. Nagtataka siya kung paano niya na-miss kung gaano siya naging malakas, at buong kababang loob niyang pinasalamatan ang kanyang mga masters sa paglalaan ng kanilang oras upang sanayin siya ng mabuti. Sinabi nila kay Ricky na hindi niya kailangang maging formal dahil ginagawa niya ang mga bagay na kakaiba. Lumabas si Rafi sa arena kasama ang kanyang mga kapatid, na humihimok sa kanya na magpatingin sa doktor para sa kanyang mga pinsala, ngunit sinabi niya sa kanila na ayos lang siya. Tumawag si Ricky sa kanya, at nagpasya siyang sabihin sa kanya kung paano niya natalo siya dahil alam niyang ang tanong ay bumabagabag sa kanya. Iniisip ni Rafi na gusto niyang sampelan siya, at sinubukan ni Frederick na magsalita para sa kanyang kapatid laban sa matanda, ngunit pinigilan siya ni Angeline. Ipinaliwanag ni Ricky na nilimitahan niya ang kanyang bilang ng mga diskarte, at pagkatapos ay nagsanay ng lubusan sa mga ito upang lubos niyang makabisado ang mga ito. Pinayuhan niya si Rafi na pinuhin ang kanyang mga diskarte hanggang sa may hagis niya ang mga ito ng buong lakas habang natutulog. Sinabihan niya si Rafi na kunin ito bilang payo sa buhay mula sa isang matandang lalaki, ngunit dumaan si Rafi sa kanya. Bigla siyang huminto, at binalaan si Ricky na maghanda dahil siya ang magiging examiner niya sa susunod niyang pagsusulit. Nagbanta siyang wawakasan si Ricky at ang kanyang imposibleng pangarap kapag nagkita silang muli, at lumayo siya. Hinahabol siya ng kanyang mga kapatid, ngunit biglang huminto si Angeline at yumuko bilang paggalang kay Ricky, na kinikilala ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sumugod siya sa tabi ng kanyang kapatid at inalok siya ng suporta habang naglalakad sila pauwi. Kinalaunan sa araw na iyon, naghihintay si Ricky sa locker room kasama ang iba pang mga kandidato habang inaanunsyo ng announcer ang mga matagumpay na kandidato para sa pagsusulit. Samantala, kasama ni Lina ang iba pang miyembro ng partido sa isang kainan, at iniisip kung okay lang sa kanila na magsimulang magdiwang bago pa ipahayag ang mga resulta. Tiniyak ni Brandon na hindi masasayang ang kanilang pagdiriwang. Nilapitan ni Riza si Ricky, na patuloy na nakikinig habang patuloy na inaanunsyo ang mga matagumpay na kandidato, na napansin kung gaano kakalmado ang kanyang kilos hindi tulad ng kung gaano siya kabahan nang makapasa siya sa prelims. Sinabi sa kanya ni Ricky na naaalala niya ang kanyang mga naunang taon matapos maalala ang landas na tinahak niya upang makarating dito. Nagpasalamat si Ricky sa pagkakataong ito, habang pinakinggan niya ang announcer na ipahayag ang kanyang numero bilang isang matagumpay na kandidato. Ibinigay kay Ricky ang kanyang badge, at umalis siya sa arena na hinahangaan ito. Binati siya ni Riza dahil sa wakas ay naging opisyal na adventurer siya, at sinabi ni Ricky sa kanya na hindi niya ito magagawa nang wala ang tulong ng mga miyembro ng Orichalcum Fist. Si Ricky ay tumatagal ng ilang sandali upang pasalamatan ang kanyang sarili sa hindi pagsuko sa kanyang mga pangarap, sa kabila ng opinyon ng mga ibang tao. Ipinagmamalaki niyang itinaas ang kanyang kamao, ipinahayag na isa na siyang ganap na adventurer. Naglalakad si Ling sa kagubatan, iniisip kung gaano pa siya kailangang umakyat sa bundok bago makarating sa lugar ni Ricky. Naalala niya kung paano niya binati si Ricky pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagkumpleto ng mga pagsusulit sa promosyon. Ipinaalala niya kay Ricky ang inumin na ipinangako niya sa kanya bago ang pagsusulit, at nag-alok na pumunta sa lugar ni Ricky para dito para makilala niya ang kanyang partido. Ang mukha ni Ricky ay nagbigay ng kanyang emosyon, at hindi maintindihan ni Ling kung bakit nagkaganon ang mukha niya. Si Ling ay patuloy na gumagalaw sa kagubatan hanggang sa bundok, habang naaalala niya na binalaan siya ni Ricky na isuot ang kanyang pinakamahusay na gamit kung balak niyang puntahan siya. Nagtataka siya kung bakit binigyan siya ng mahigpit na babala ni Ricky, habang patuloy siyang sumusunod sa mga direksyon.
Dumating siya sa isang kastilyo sa bundok at nagtataka kung nabigyan siya ng maling direksyon patungo sa kastilyo ng Demon Lord. Naglalakad siling papunta sa gate ng kastilyo kung saan siya nakatayo sa pagkamangha sa kadakilaan nito. Kahit na natatakot para sa kanyang buhay, siya ay nagsummon ng lakas ng loob upang i-ring ang doorbell ng kastilyo. Tumawag siya kay Ricky, at biglang bumigay ang malalaking gate sa pamilyar na mukha ni Ricky. Tinanggap siya ni Ricky sa kastilyo, at masayang pumasok siling sa looban na hinahangaan ang tanawin sa harapan niya. Humingi ng paumanhin si Ricky dahil dinala siya sa malayong lugar para lang makapag-inuman. Itinuro ni Ling ang kanyang pagmamasid sa lugar na walang halimaw, at sinabi ni Ricky sa kanya na ang mga halimaw ay hindi lumalapit sa kastilyo. Tinanong siya ni Ling kung bakit binalaan niya siya na isuot ang kanyang pinakamahusay na baluti, at mahigpit na sinabi ni Ricky sa kanya na ang baluti ay upang matiyak na mananatiling buo ang kanyang katawan, na nakakatakot kay Ling. Tinanggap ni Riza si Ling habang papasok siya sa pangunahing kastilyo kasama si Ricky. Pinasasalamatan siya ni Ling para sa kagandahang loob, at ipinahayag ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon sa pagliligtas ng kanyang buhay. Tinawag ni Alicia si Ricky mula sa hagdan, at nagulat si Ling sa kanyang hitsura. Inaasahan niya na ang kanyang anak na babae ay lumaki na maging kasing sigla ng batang babae sa kastilyo. Bigla siyang nagpakawalan ng level 6 na nature level magic sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga trivial na salita na ikinagulat ni Ling. Halos hindi makareact si Ling sa spell sa oras upang makaalis sa paraan ng pinsala, ngunit si Ricky ay sumagip sa kanya, pinalihis ang magic spell. Nagulat si Ling na buhay pa siya, habang pinapagalitan ni Ricky si Alicia dahil sa paggamit ng magic sa loob ng kastilyo, na binalaan niya laban sa kanya. Sinisisi ni Alicia si Ricky dahil hindi ito nakipaglaro sa kanya kanina nang mag-request ito. Hiniling ni Riza na ibawas ang bayad para sa pag-aayos sa kanyang pagkain, ngunit biglang nagsisi si Alicia at humingi ng tawad kay Riza para hindi niya bawasan ang kanyang pagkain. Ipinaalam ni Ricky kay Ling na gusto niyang samahan si Alicia, para hindi siya patuloy na gumamit ng mahika sa loob ng mga pader ng kastilyo. Hinakay ni Riza si Ling sa kanyang silid at sinabihan itong gawing komportable ang sarili sa paglabas nito ng silid. Nakatingin si Ling sa bintana sa pag-aakalang hindi niya malaibot ang buong kastilyo dahil napakalaki nito. Bigla niyang napansin si Michael na nakaupo sa labas at pinaglaruan ang mga likha niya. Lumabas siya upang salubungin siya, at kinilala siya ni Michael bilang bisita ni Ricky. Nagpapalitan sila ng mga pagpapakilala, at tinanong ni Ling si Michael tungkol sa kanyang mga produksyon ng bakal. Ipinakita ni Michael ang kanyang custom na sandata, na nagpapaliwanag na ang paggawa ng mga armas ay kanyang libangan. Nagpasya si Ling na subukan ang modelo, at ibinigay ito ni Michael sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin kung paano ito gamitin. Yumuko si Ling upang mapanatili ang kanyang balanse, at hinayla niya ang gatilyo, na nagtatarget ng isang dummy sa pagsasanay. Ang launcher ay nagpaputok, ang puwersa na nagpapadala kay Ling sa lupa habang ang target ay nawasak. Gumawa ng tala si Michael upang mabawasan ang pag-urong kapag niremodel niya ito. Samantala, napagtanto ni Ling na maaaring baguhin ng mga sandata ni Michael ang takbo ng digmaan kung gagamitin ito ng maramihan para sa hukbo ng kabisera. Bumalik siya sa kastilyo, nagtataka kung bakit tila kakaiba ang mga nakatira dito. Nakita niya si Brandon na nagbabasa sa library ng kastilyo, at nagulat siya nang makakita ng isang orc sa kastilyo. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, pinahintulutan siya ni Brandon na pumasok sa silid, at humingi ng paumanhin si Ling sa kanyang panghihimasok. Pumasok siya sa library, at nagulat siya sa dami ng libro. Sinabi sa kanya ni Brandon na ang silid ay ang kanyang silid, hindi isang silid aklatan, na nagpapaliwanag na pinalilibutan niya ang kanyang sarili ng mga libro dahil pinapakalma siya ng mga ito. Napagtanto ni Ling na si Brandon ay isang intelektual na nilalang at nagtataka kung bahagi din siya ng partido ni Ricky. Tinanong niya si Brandon kung nabasa na niya ang lahat ng mga libro sa silid, at sinabi sa kanya ni Brandon na nabasa niya ang karamihan. Ipinaliwanag niya na nahihirapan siyang makabasa sa mga kamakailang libro dahil nakatuon siya sa pagsasanay kay Ricky. Nagulat si Ling na ang orc ay papunta sa pagsasanay ni Ricky, at hiniling niya kay Brandon na turuan siya tulad ng ginawa niya kay Ricky. Tinupad ni Brandon ang kanyang hiling matapos mapansin ang mga mata ni Ling na kumikinang sa pagnanais tulad ng kay Ricky. Samantala, hinahanap ni Ricky si Ling, at ipinaalam sa kanya ni Michael na sumama siya kay Brandon para sa pagsasanay sa kakahuyan.
Nagtataka si Ricky kung bakit niya isasailalim ang sarili sa ganoong kalupit na kapalaran. Si Ling ay sumasailalim sa napakahirap na sesyon ng pagsasanay kaya't sinabi niya ang kanyang mga huling panalangin, umaasa na manatiling maayos ang kanyang asawa at mga anak sa kanyang pagkawala. Siya ay iniligtas ni Riza, na nagdadala ng malaking baboy pabalik sa kastilyo bilang kanilang hapunan. Pinasalamatan siya ni Ling sa pagliligtas sa kanyang buhay, at nalaman ni Riza na nagsasanay siya kasama si Brandon dahil may kaunting bigat siya sa kanyang mga binti. Ikinuwento niya kung paano siya itinulak ni Brandon mula sa bangin, pagkatapos sabihin sa kanya na tumakbo pababa sa Dallas Dis na may nakakabit na mga pabigat. Alam ni Ling na hindi siya makakaligtas kung wala si Riza, at kinumpirma ni Riza ang kanyang pahayag na ipinaalam sa kanya na si Brandon ang dahilan ng trauma ni Ricky. Biglang nagpakita si Brandon, pinutol ang kanilang pag-uusap, at kinaladkad si Ling upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, si Ling ay natutuwa na nabuhay, ngunit si Ricky ay nagalit sa kanya dahil sa pagsasanay. Ipinaliwanag ni Ling na tinanggap lang niya ang alok ni Brandon dahil nangako siyang magpapagaan ito sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Ricky na huwag maniwala sa gayong mga kasinungalingan. Ipinahayag ni Michael ang kanyang sama ng loob kay Ricky para sa pagmamalabos ng mga bagay, at sinusuportahan siya ni Brandon dahil madali niyang papagalangin si Ling kung siya ay masaktan. Nagulat si Ricky kung gaano kaliit ang kahulugan ng buhay ng tao para sa kanila. Si Alicia ay sabik na makipaglaro kay Ling, ngunit sinabihan siya ni Ricky dahil gagawin niya itong alabok. Itinuro ni Michael ang mga daliri kay Ricky para sa pag-imbita kay Ling sa cast, sa kabila ng pag-alam sa kinalabasan ng kanyang pagbisita, at sinipa ni Ricky ang kanyang sarili para doon. Bumalik sila sa kastilyo, at nagbuhos si Riza ng tsaa para kina Ling at Ricky, na sinasabi sa kanila na maging mapagpasensya habang nagluluto siya ng hapunan. Lumabas siya ng silid, at ipinahayag ni Ling kung gaano kahanga-hanga si Riza. Sumasang-ayon si Ricky sa kanya, at iniisip ni Ling kung gaano nakaayos ang kanilang relasyon. Sinabi sa kanya ni Ricky na wala sila sa isang relasyon dahil siya ay masyadong matanda, ngunit sinabi ni Ling sa kanya na maaari silang magkatugma dahil siya ay 20 taong mas matanda sa kanyang asawa, na ikinagulat ni Ricky. Kinumbinsi niya si Ricky sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na magiging maayos ang mga bagay kung may nararamdaman sila para sa isa't isa. Nagtipon sila sa mesa, naghahapunan, at pinuri ni Ling ang pagkain ni Riza. Pinahahalagahan niya ang kanyang mga papuri, at sinabihan ni Ricky si Ling na kumain hanggat kaya niya. Ang iba ay humihiling ng mga segundo at dagdag na inumin, kaya umalis si Riza sa hapagkainan upang magdala ng higit pa. Sinabi ni Ling kay Ricky na ito ay isang magandang oras upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang tulong kay Riza, at agad na tumayo mula sa kanyang upuan, na sinundan siya. Tinanong ni Ling ang iba tungkol sa likas na kakayahan ni Ricky, at ipinaliwanag ni Brandon na hindi makontrol ni Ricky ang kanyang kakayahan dahil ito ay isang espesyal na kasanayan na maaari lamang ay activate sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Itinuro ni Michael na si Ricky ay sobrang napakalakas kung makokontrol niya ang kanyang kakayahan. Ipinaalam ni Brandon kay Ling na si Ricky ay nasa antas ng S-rank na walang armas or kasanayan, ngunit itinuro niya na malalampasan niya ang mga ito kung makokontrol niya ang kanyang kasanayan sa Reckless Soul. Nagulat si Ling na maaaring maging napakalakas ni Ricky. Tinanong ni Brandon si Ling tungkol sa 6 na Grand Orb Magic Crystals dahil nagtatrabaho siya sa kabisera. Kinikilala ni Ling ang pangalan bilang mga orbs na binanggit sa alamat ni Yamato. Ipinaliwanag ni Brandon na ang mga orbs ay susi sa pagbubukas ng pinto na konektado sa spiral region kung saan nakatira ang maalamat na Kaiser, at kailangan nilang talunin siya. Ipinaalam ni Michael kay Ling na ang mga orbs ay dapat na naglalabas ng malakas na mana dahil sila ay nasa panahon ng kanilang pag-activate na nangyayari tuwing 200 taon. Tinanong ni Ricky si Ling kung nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw ng ganoong bagay, ngunit naisip ni Ling na ang alamat ay mga kwentong fairy tale lang dati. Napagtanto niya ngayon na ito ay isang totoong kwento dahil gusto ng partido ni Ricky na pabagsakin si Kaiser. Sinabi niya kay Ricky na wala siyang narinig na anuman tungkol sa mga orbs, ngunit nangangako na susuriin ang Secret Intelligence Agency na humahawak sa mga hindi pampublikong pakikipagsapalaran. Si Ricky ay lihim na humihingi kay Ling ng higit pang payo sa pakikipagrelasyon, pagkatapos niyang hindi matulungan si Riza dahil maayos niyang na-handle ang lahat.
Si Bea, isang bagong adventurer, ay nililinis ang guild na may nakasimangot na mukha dahil gusto niyang lumabas sa field sa halip na higpitan sa mga gawain ng guild. Sinasanay niya ang kanyang mga kasanayan gamit ang Wallace upang pabagsakin ang mga hindi magagapi na kaaway kapag ang isang pag-uusap mula sa reception ay nakakuha ng kanyang pansin. Lumabas siya upang makita sina Ricky, Alicia, at Brandon na nakatayo sa harap ng guildmaster. Humihiling sila ng isang espesyal na quest, ngunit hindi ito pinagbigyan ng guildmaster, kaya sinubukan nilang kumbensihin siya na kaya nila ito. Bagamat kumbinsido ang guildmaster sa kanilang mga kakayahan, sinabi niya sa kanila na ang kanilang partido ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng pagkakaroon ng dalawang A-rank na adventurer sa isang four-man party. Iminumungkahi ni Ricky na kumuha sila ng pansamantalang miyembro, at agad na inalok ng guildmaster si Bea dahil gusto niyang pumunta sa isang mapanganib na misyon. Bagamat laging gustong pumunta ni Bea sa isang mapanganib na misyon, hindi siya naging masigasig na makipagtulungan sa isang nagsasalitang orc. Tinawag siya ng guildmaster para mag-order, na sinasabi sa kanya na maging magalang sa partido dahil sila ay mga high-level adventurer. Ang nakikita lang ni Bea ay isang partido na binubuo ng isang nagsasalitang orc, isang matandang lalaki, at isang may matigas na ulo na bata, ngunit nakikipagtulungan siya sa kanila kalaunan. Lumabas sila para sa isang quest, at ipinaalam ni Alicia sa partido na may nakikita siyang nasa unahan. Tinanong ni Bea si Ricky kung ano ang kanilang hinahanap, at sinabi niya sa kanya na naghahanap sila ng ilang orbs sa paligid ng lugar na iyon. Nagtataka siya kung may halaga ba ang mga orbs, at sinabi ni Ricky sa kanya na masyadong mapanganib ang mga ito para maiwang mag-isa dahil umaakit sila ng mga halimaw. Sinusubukan niyang kumbensihin si Ricky na kaya niyang harapin ang anumang halimaw sa kabila ng pagiging F-rank adventurer lamang, dahil layunin niyang maging A-rank adventurer. Ang kanyang pangarap ay nagbigay inspirasyon kay Ricky, na nagpa siya na magtrabaho ng husto upang mapataas ang kanyang ranggo. Nagtanong si Bea tungkol sa kanyang kasalukuyang ranggo, at sinabi niya sa kanya na siya ay na-promote kamakailan sa E-rank. Isinulat niya siya bilang isang late bloomer na malalampasan niya sa lalong madaling panahon. Tinuro ni Alicia ang isang ilaw na pinanggagalingan sa unahan, at tumungo sila sa pinanggalingan. Samantala, nag-aalala si Riza kina Ricky at Alicia. Tiniyak ni Michael na magiging maayos sila dahil sinamahan sila ni Brandon. Nagpasya siyang subukan ang isang gadget na gumagawa ng hangin ng walang mana sa damit ni Riza, ngunit sinira niya ang makina matapos siyang mahuli ng walang anumang babala. Dumating sila sa kinaroroonan ng pinagmumula ng liwanag kung saan nakita nila ang isang wyvern na kumakain. Sa sobrang takot ni Bea ay nagtago siya sa likod ng grupo dahil alam niyang delikado ang halimaw. Lumapit si Brandon sa halimaw, at iniisip niya kung may plano ba itong talunin ito, ngunit bigla itong sinuntok ni Brandon, na sinasabi sa kanya na plano niyang pahirapan ang halimaw. Nakiusap si Bea sa kanya na humanap ng bagong plano dahil makakaakit siya ng mas maraming wyvern mula sa pugad kung sasaktan niya ang kasalukuyang wyvern. Sinabi ni Brandon sa kanya na hindi niya inalis ang unang wyvern dahil gusto pa niyang umatake. Nagrereklamo si Bea tungkol sa party dahil mahilig sila sa mga mapanganib na sitwasyon ng hindi kinakailangan. Si Brandon ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan dahil siya ay malakas, kaya sinabi niya kay Ricky na alagaan siya. Inakay siya ni Ricky palayo habang patuloy siyang nagrereklamo na inilagay siya ni Ricky sa malaking panganib. Tinutokso siya ni Ricky tungkol sa kanyang lakas, ngunit sinabi ni Bea sa kanya na pinag-uusapan niya ang kanyang hinaharap. Isang talunang wyvern ang biglang dumapo sa tabi nila, na ikinagulat ni Bea, dahil hindi siya makapaniwala na pinadala ng iba ang mga halimaw mula sa kanilang kinalalagyan. Mabilis siyang inilayo ni Ricky habang may pulang wyvern sa unahan nila. Natakot si Bea dahil napakalakas ng halimaw na magbibigay sa mga adventurer ng A-rank na tumakbo para sa kanilang buhaw. Pinayuhan ni Bea si Ricky na tumakbo, ngunit sinabihan siya ni Ricky na tumakbo habang sinusubukan niya ang isang bagay sa dragon. Bigla siyang nag-ipon ng lakas ng loob, at sinabi kay Ricky na tatayo rin siya at lalaban. Sinubukan ni Ricky na pigilan siya, ngunit sinabi ni Bea sa kanya na hindi niya siya iiwan dahil miyembro sila ng partido kahit na pansamantala. Nag-aalok siya na suportahan si Ricky, ngunit pinabagsak ni Ricky ang dragon sa isang suntok. Tiwala na ngayon si Ricky sa kanyang lakas, ngunit nagulat si Bea na hindi niya maintindihan kung bakit pinayuhan siya ni Ricky na tumakbo sa ligtas na lugar.
Bumalik sila sa guild sa susunod na araw, at pinuri siya ng guildmaster sa mahusay na trabaho noong nakaraang araw. Napansin niya na tulala siya at nagtataka siya kung bakit. Humihingi si Bea ng tawad sa kanya dahil marami siyang naranasan noong nakaraang araw, na siyang humahatak ng kanyang simpatiya. Alam niyang laging nag-iiwan ng impresyon ang mga miyembro ng Orichalcum Fist. Naalala niya noong humiwalay siya kay Ricky at sa mga kasama nito. Nag-uuwi sila ng bangkay ng Wyvern, at iniisip niya kung ano ang gagawin nila dito. Sinabi nila sa kanya na ito ay para sa hapunan, at nagulat siya dahil hindi niya alam na nakakain ang mga Wyvern. Ipinaliwanag ng Guildmaster na espesyal ang mga miyembro ng partido dahil lahat sila ay S-rank adventurer. Si Bea ay sabik na maging isang S-rank adventurer, kaya ibinigay niya ang wallet sa Guildmaster at lumabas ng pinto. Samantala, ipinakita ni Michael ang pulang orb, isa sa 6 na Grand Orbs, sa iba pang miyembro ng partido. Ipinaalam niya sa kanila na mahahanap nila ang iba pang mga orbs kung lalagyan nila ang pulang orb ng mana. Sinubok ni Michael ang kanyang teorya gamit ang kanyang mahika sa pagmamapa ng mundo, na nagpapakita na ang orb ay nasa Herotopia, isang bansang sikat sa pagmamahal nito sa combat sports at may magandang coliseum.